Layunin ng Letter of Authority na tiyakin kung nakakasunod ang mga taxpayer sa mga batas at regulasyon sa pagbabayad ng buhis. Ngayong gabi, alamin natin ang mga bagay na nakapaloob tungkol sa Letter of Authority at kung mayroon bang dapat ikabahala ang isang kumpanya sakaling makatanggap ng Letter of Authority mula sa BIR. Yan ang ipapaliwanag sa atin ng isang tax consultant, Vice President ng Operations ETM Tax Agent Office Incorporated at ang presidente ng DAF, naku ngayon ko lang narinig yun, Compliance and Consulting Services. Siyempre si Miss Divine Grace Fresco. Magandang gabi, Miss D. Ayan, magandang gabi, Miss Divine. Oo, kumusta po kayo? Welcome po dito sa aming program. Good evening po, ka-partner Randy, ka-partner Chris, and ka-partner Manuel. Thanks for having me. Yan. Parang ka-taxpayer ulit. Parang pwede kayo magprograma. Talaga po ba? Maraming salamat po. Ayan. First question, Miss Divine. Ano po ba yung tinatawag na Letter of Authority na ini-issue sa isang taxpayer na isang revenue official from the Bureau of Internal Revenue? Ayan. So, very timely tong topic na to kasi kakatapos lang nung April 15 kung saan natapos mag-file ang mga taxpayers natin. So, malamang kasunod niyan yung tinatawag natin na Letter of Authority. Yeah. So, ang Letter of Authority or tinatawag na BIR Form 1966, no? So, isa siyang opisyal na dokumento kung saan binibigyan ang isang opisyal ng gobyerno, BIR, even LGU, even SSS, Letter of Authority po ang tinatawag kapag kailangan nilang mag-examine sa isang taxpayer. And I think for this particular episode po, pang BIR ang pag-uusapan natin. So yun po ang LOA